Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American sci-fi movie na Real Steel na ipinalabas noong 2011. Sa taong 2020, nauso na ang robot boxers. Dito na pumupusta ang mga tao dahil mas exciting umano ang labanan ng mga robots kaysa tao. Si Charlie na isang boxer noong kabataan niya ay may alaga ding robot na pinangalanan niyang Ambush. Inilaban ni Charlie ang kanyang robot sa isang turong baka. Lamang si Ambush noong una pero dahil sa kayabangan ng lalaki, nagutay-gutay ng baka ang kanyang robot. Dahil dito, nagmamadali siyang bumalik sa truck para takasan ang pastahan ng isang kakilala. Pero may nakasunod sa kanya na akala niya tauhan ng lalaki kaya sinuntok niya ang isa dito. Pero mga government employee pala ang mga ito. Ininform siya na pumanaw na ang kanyang ex-girlfriend at kailangan niyang magpakita sa korte para sa custody ng anak niyang si Max. Kaya nang sumunod na araw, nagpunta si Charlie sa korte at nagkita sila dito ni Deborah na kapatid ng kanyang dating nobya kasama nito ang mayamang asawa na si Marvin. Gustong ampunin ng mag-asawa si Max. Kaya nang maispatan ni Charlie ang mamahaling relo ng lalaki, nakipag-deal siya dito sa labas ng courtroom. Sinabi niyang $100,000 lang ang kanyang kailangan kapalit ng pag-ampun nito kay Max. Pumayag agad si Marvin pero sabi nito na wag umanong ipaalam kay Deborah. At dahil magbabakasyon pa ang mag-asawa kaya may iwan muna sa kanya ang bata ng 2 buwan. Ilang oras ang lumipas, inihatid ng mag-asawa si Max sa gym na tinitirhan ni Charlie. At binigay din ni Marvin ang kalahati ng perang hinihingi niya dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita ang mag-ama simula nang ipinanganak ang bata. At nagkasagutan agad ang dalawa. Nakita ni Max ang sobrang binigay niya kay Bailey, ang may-ari ng gym. Kaya alam ng bata na binigyan siya ng pera ni Marvin kaya nagdemand ito ng kalahati para di na umano niya ito alagaan. Ngunit sagot niya dito na ubos na ang pera dahil binili niya ng bagong robot sa katinalikuran ng anak. Walang nagawa si Max kaya pumasok na rin ito sa gym at dito nito nakita ang bagong robot ni Charlie na si Noisy Boy. Napanganga si Max dahil fan din ito ng robot boxing at kilala nito ang sikat na robot. Nakaschedule agad ang laban ng bagong robot ni Charlie. Ayaw sana niyang isama si Max pero makulit ito. Pagdating nila sa arena ni Finn, nagyabang agad siyang labanan ng main event robot na si Midas pero inawat siya ni Max na lumaban na lang muna sa undercard para sure ang pera pero hindi niya pinakinggan ang bata. Dahil kailangan niya ng malaking halaga. Nang magkaharap ang dalawang robot, nagpakitang gilas agad si Noisy Boy. Binugbog at pinatumba nito si Midas pero matibay ang kalaban. Tumayo ito at niyanig sa sikmura si Noisy Boy. Nagkukumahog sa depensa si Charlie. Tinuturuan siya ni Max pero dahil walang practice, natalo rin sila. Asar si Max sa kanya dahil sa sobrang kayabangan niya. Pagkatapos ng laban, nagkasagutan na naman ang mag-ama. Sinabihan siya ni Max na inilaban lang niya ang robot dahil sa yabang. Kaya naman daw sana ni Noisy Boy ang kalaban kung alam lang sana niyang gamitin ang combination nito. Sagot niya sa bata na noon magaling ito pero upgraded na umano ang mga kalaban ngayon. Sabi ng bata na hindi umano niya pinag-iisipan ang mga pinaggagawa kaya tinatapon lang umano niya ang mga bagay pagkatapos mapakinabangan. Tinamaan si Charlie dito kaya galit siyang pinapasok si Max sa truck. Kinagabihan, sikreto silang pumasok sa isang junkyard para maghanap ng parts. Dito aksidenteng nakita ng bata ang isang lumang robot na si Atom. Gusto itong iuwi ni Max dahil niligtas umano nito ang buhay niya pero ayaw siyang tulungan ni Charlie kaya mag-isa niya itong inahan para lang maiuwi ang lumang robot. Nagulat si Bailey nang makita ang nangyari kay Noisy Boy. Nadismaya ang babae kay Charlie dahil sinira lang nito ang pag-asa sana nitong makaahon. Pati umano ito ay nadadamay sa kamalasan ng lalaki dahil hindi na ito nagbabayad ng renta. Pero nagmakaawa ang lalaki na tingnan muna nito si Atom. Sinabihan siya ni Max na kanya si Atom dahil pinaghirapan niya itong madala palabas ng junkyard pero sagot niya na parts naman niya ang gagamitin sa robot kaya parehas lang silang may karapatan dito. Nang i-switch on ni Bailey si Atom, nalaman nilang may shadow function ito at mukhang matibay dahil isa pala itong sparring robot. Pagkatapos linisin ni Max si Atom, pinilit niya si Charlie na hanapan ng laban ang bagong robot. Pero sabi ng ama na hindi pwede dahil isa lang sparring robot ang nahukay nito. Ngunit makulit talaga ang bata.
Maya-maya lang habang tulog na ang lahat, nilabas ni Max si Atom. Dito nagkaroon ng bonding moment ang bata sa robot na para bang nakakaintindi ito. Kinabukasan, maagang nagising si Max kaya nagkausap sila ni Bailey. Pinakita ng babae sa bata na malakas si Charlie noong panahon ng kabataan nito. Tatay ng babae ang coach nito kaya matagal na silang magkakilala ng kanyang ama. Dahil wala na ang tatay ni Bailey, gusto na nitong umalis ang dating boksingero sa poder nila. Isang araw, nagpunta silang mag-ama sa Atlanta. Laking tuwa ng bata nang makita ang paborito nitong robot na si Zeus sa malaking arena. Nakipagsapalaran si Charlie na makahiram ng puhunan sa kaibigang si Finn pero tinanggihan siya nito. Nang mga sandaling iyon, dumaan sa harapan ni Max ang team ni Zeus. Grabe ang paghanga ng bata sa sikat na robot. Pinanood niya ang laban nito at dito siya nakaramdam ng pagmamalaki dahil part umano siya sa robot boxing community. Pinagyabang niya ito kay Charlie na makikita umano ng ama ang abilidad ng robot niya kung lalaban na ito. Dahil kailangan nila ng pera, nagpunta sila sa isang underground arena para makipaglaban. Pinag-aralang mabuti ni Max ang mga dapat na galaw ng robot. Kaya lakas loob ang bata na ipusta ito sa malakihan. Naging baliktad ang sitwasyon ngayon, si Charlie na ang may gustong lumaban muna sila sa maliit na pusta dahil wala itong tiwala sa robot ng anak. Dito binugbog si Atom ng kalaban pero matibay ito. Kino-coach naman ni Charlie si Max dahil ito ang may hawak ng control. Pero bumagsak ang robot nila. Sinigawan ito ng bata na tumayo pero sabi niyang robot umano ang kausap nito. Ngunit laking tuwa ng dalawa nang tumayo bigla si Atom. At tinamba na nga nito ang kalabang robot sa second round. Masayang umalis ang mag-ama sa arena dahil sa panalo ni Atom. Nang sumunod na mga araw, naging busy si Max sa pagdevelop ng abilidad ng kanyang robot. Nag-improvise siya, pinagsama niya ang voice command ni Noisy Boy sa shadow function ni Atom kaya lalong lumakas ang kumpiyansa ng bata sa robot. Dito nito sinabihan si Charlie na kailangan umano nilang tulungan si Atom sa mga galaw nito. Malaki din ang tiwala ni Max sa kakayahan ng ama bilang boxer kaya alam ng bata na may pag-asa sila. Noong una tinanggihan ito ni Charlie. Matagal na umanong panahon iyon kaya wala na siyang balak balikan pa ang nakaraan pero mapilit talaga ang anak niya. Minsan ay nakita niyang sumayaw ang bata kasama ang robot kaya in-encourage niya si Max na sumayaw sa sunod nilang laban. Nakipagdeal ang bata na sasayaw lang siya kung tutulungan din ni Charlie ang robot sa mga moves nito. Dahil ayaw ni Charlie na madismaya ang anak sa kanya, nag-umpisa na rin siyang mag-practice sa mga galaw nila ni Atom. Dahil dito, puro panalo ang naging laro nila ng sumunod na mga araw. Kaya dahan-dahan na silang gumawa ng pangalan sa robot boxing community. Minsan laking tuwa nila nang pinag-uusapan na sila sa radyo at napakinggan naman ito ni Bailey. Nakakabayad na rin si Charlie sa mga utang niya sa babae. Isang gabi pagkatapos ng isa nilang laro, inimbita ang mag-ama ng isang promoter na sumali sa malakihang liga. Hindi makapaniwala ang dalawa kaya medyo kinakabahan dito si Charlie. At bago pa ang laban, inimbitahan sila ng team ni Zeus sa suite nito. Hindi nila inasahang mag-offer ang mga ito na bilhin si Atom. Pero diretsyong sagot agad ang binigay ni Max na hindi niya kailanman ibibinta ang robot. Ngunit dahil mukhang pera si Charlie, iba ang nasa isip nito. Gusto ng lalaki makipag-deal pero ayaw ni Max. Dahil may nakikita umano ang mga ito kay Atom kaya gusto nila itong bilhin. Oras na ng laban, tinuro ni Charlie kay Max ang control ng kalaban. Na masyadong advance ang mga ito. At dehado umano sila sa size kaya kailangan nilang gamitan ng utak, abilidad at magdasal. Unang sabak, nakakatama si Atom pero mabilis at malakas ang kalaban kaya nahirapan si Charlie. Sabi ni Max na hanapin ang weak spot ng kalaban. Tiningnan ng lalaki ang galaw ng kalaban at nakita niya ang sinasabi ng bata kaya sunod-sunod niya itong binigyan ng combination hanggang napabagsak niya ang kalabang robot. Hindi sila makapaniwala na nagawa nilang talunin ang makabagong robot ng kalaban. Sa sobrang tuwa ni Max, inagaw niya ang mic ng announcer. At sinabi nitong balak bilhin ng team ni Zeus ang robot niya. Ayaw daw ng mga ito na bigyan ng chance ang mga kagaya nilang Lum Arrow sa liga. Kaya bigla nitong hinamon ang champion na lumaban sa kanila. At dito na nagsigawan ang mga tao sa buong arena. Napailing na lang si Charlie sa mga sinasabi ni Max. Ngunit mukhang hindi natuwa ang team ni Zeus sa narinig.
Pagbalik nila sa truck, anabangan pala sila ng pinagkautangan ni Charlie na si Ricky. Binugbog siya ng mga ito at kinuha ang panalo nilang pera. Nang sumunod na araw, nagpunta ang mag-ama sa isang hotel. Akala ni Max, aayusin nila ang laban ni Atom at Zeus pero hindi pala. Bumalik na pala sa bakasyon ang mag-asawang Deborah at Marvin. Nagmamakaawa ang bata na wag siyang ibigay sa mag-asawa. Dahil kaya raw nilang kumita ng malaki na magkasama. Pero sagot ni Charlie na masyado pa siyang bata at hindi pa nito alam ang pinagsasabi. Mas mabuti na raw ang ganito para mabigyan siya ng magandang kinabukasan at hindi maging kagaya sa kanya. Ngunit hindi na siya kinausap ni Max. Tinanong niya ang bata ano ang gusto nitong gawin niya. Sagot nitong at least ipaglaban umano niya ito, saka sumakay na sa kotse ng mag-asawa ang bata. Isang araw, binisita ni Charlie si Max. Humingi siya ng sorry sa anak at kay Deborah sa mga pagkakamali niya. Gusto lang niyang sabihin sa bata na handa na siyang makipaglaban. Saka nito sinabi na may laban na si Atom kay Zeus. Laking tuwa ng bata sa narinig kay Charlie. Mangyayari na daw umano ang pangarap nitong lumaban sa champion. Kaya hiningi niya kay Deborah ang isang gabing makasama ulit ang bata para sa laban nila kay Zeus. Wala umano silang pag-asa sa laban na ito pero at least sinubukan daw nila. Bago nagumpisa ang laban, nagkita si Finn at Ricky sa labas ng arena. Sakay abangan ng huli, tumaya ito ng $100,000 na matatalo si Atom sa first round pa lang. Unang round, unang suntok ni Zeus. Bagsak agad si Atom. Ngunit napanganga ang lahat nang makatayo pa ang robot ng mag-ama. Binugbog ito ng todo ng champion pero hindi nila inasahan ang biglang uppercut ni Atom. Nakakaganti din sila pero malakas talaga ang kalaban kaya save by the bell sila sa first round. Ang laki ng pawis ni Ricky at gustong tumakas pero naharangan agad siya ni Finn. Halatang na-stress na ng konti ang kampo ni Zeus nang makasurvive sila sa first round. Kahit dehado, lumalaban si Atom sa napakalakas na kalaban. At himalang umabot sila ng fourth round kahit bagbog sarado ang robot nila. Nakita ni Max na nagpapanik na ang kampo ng champion. Dahil akalain mong nasa fifth round na sila. Maya-maya pa ay nasira na ang voice recognition ni Atom kaya sabi ni Max na kailangang ay shadow boxing ito ni Charlie pero ayaw pumayag ng lalaki. Nagmamakaawa ang anak sa kanya. Malakas ang tiwala nitong kaya nilang talunin si Zeus. Walang nagawa si Charlie kundi sundin ang sabi ni Max. Dito niya kinausap ang robot na para bang naintindihan siya nito. Nagpabugbog na siya para maubos ang energy ni Zeus. Sa kanya inumpisahan ang pag-atake nang makita niyang ubos na ang lahat ng lakas ng kalaban. Galit na ang developer, kaya nag-manual mode na ang control. Pero binugbog pa rin ito ni Atom. Proud na proud si Max na makitang nag-e-enjoy si Charlie sa ginagawa nito. Sa 2 buwan nilang pagsasama ng kanyang ama, lumalalim din ang bonding nila. Pati si Bailey na nasa ringside na paiyak din sa tuwa. Natapos din ang round 5 na binugbog ni Atom si Zeus. Kaya sana itong ay knockdown ni Charlie pero save by the bell ang champion. Ngunit paglabas ng desisyon, natalo ang team ng mag-ama pero People's Champion naman sila. Puro bo ang narinig ng team ni Zeus dahil alam ng mga tao kung sino talaga ang totoong panalo. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.